Arestado ang isang lalaki matapos nakawa ng isang computer shop sa San Mateo, Rizal. Mismong anak ang nagsumbong at nagpahuli sa suspect na marami na raw record sa pulisya. Balita hatid ni EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV sa isang computer shop sa Barangay Mali, San Mateo, Rizal nitong Sabado, kita ang isang lalaking nagko-computer. Tumayo siya at tila nagmasid sa lugar. Binuksan niya ang kanyang bag, sumampa sa isang upuan at may kinuha sa estante sa taas ng computer. Sabay alis sa shop. Ang lalaki, isa pa lang magnanakaw. Ayon sa ina ng may-ari ng shop, nakuha ng lalaki ang motherboard na piyesa ng computer na nagkakahalaga ng 11,000 piso. Ilang beses na raw nagnakaw sa lugar ang suspect. Sa tansya nila, abot sa 40,000 pesos na ang halaga ng mga ninakaw na mga piyesa ng suspect. Ito yung pupunta sa dyan, may bag nga siyang dala. Tapos siguro mga 10 minutes pa lang, nagagalit siya sa mga bata, pinapalabas niya. Magsipaglabas nga kayo ito, yung ingay-ingay nyo, mga ganun siya. Tapos may lumalabas na rin siya kasi may motor-motor siya. Yung anak ko pagdating ng gabi, nagririt ng ito yung gagawa, mama bakit wala yung malay ko kako. Kaya ang ginawa ng anak ko kayo, nag-install na nga siya ng hidden camera dyan. Sa isa pang CCTV na kuha sa kalapit na computer shop, kita ang suspect na nagbebenta ng mga ninakaw na items. Yung ninakaw niya po raw, naibenta niya lang ng 50 pesos. Kaya lang, sabi naman po ng may-ari, 11,000 yung presyo nun, inano mo lang ng 50 pesos. Naaresto ng mga tauhan ng barangay ang suspect nitong linggo. Ito po yung suspect. Noong dumating po yung complainant, mayroon pong CCTV, pinakita ko po sa kanya. O sabi ko, sino yan? Nung una, hindi ako yan, sabi niya. Sino yan? May kakambal ka ba? Tapos tinignan niya po maigi yun. Ngayon, ang sabi niya, ako po yan. Sa gitna ng pakikipag-usap sa complainant, nagawa pang tumakas ng suspect. Ayan, tatakbo na po siya dyan. Ayun, nagkaroon po siya ng pagkakataon na yun. Nang mag-viral ang post ng biktima sa social media, nakatanggap daw siya ng tawag mula sa mismong anak ng suspect para isuko sa mga otoridad ang kanyang ama na nagtatago sa kanilang bahay sa Montalban. Puntahan daw po, ulihin, ipakulong na lang daw po. Kasi masyado ng araw pong maraming yung tatay niya, maraming record. Umamin ang suspect sa krimen pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag sa kamera. Nakakulong siya sa custodial facility ng San Mateo Municipal Police Station. Sasampahan siya ng kasong theft. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasi simula pa lang ng tag-ulan, pinerwisyo na ng ulan at baha ang ilang bahagi ng Mindanao. Balitang hatid ni Bam Alegre. Naperwisyo na malakas na ulan ang mga motorista sa San Fernando, Bukidnon. Binaha kasi ang National Highway. Isinara muna ang isang linya ng kalsada dahil sa posibleng pagguho. Nakadaan din kalaunan ng ilang motorista nang unti-unting humupa ang tubig. Bumuhos din ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng UP, Maguindanao del Norte. Sinabayan pa ito ng kulog at kidlat. Dahil dito, kakaunti ang nakapunta sa trade fair doon at naging matumal ang benta sa mga food stall. Binaha ang malaking bahagi ng barangay poblasyon sa Palimbang, Sultan Kudarat. Umabot hanggang tuhod ang baha sa loob ng ilang bahay. Pansamantalang lumikas ang ilang residente. Rumaragas ang baha rin ng namerwisyo sa ilang bahagi ng Mawab, Davao de Oro. Nagpalala sa baha ang maliliit at baradong kanal. 8 pamilya ang apektado ng baha. Sa Malapatan, Sarangani Province, napinsala ang riverbank kasunod ng malakas na ulan. Kita ang mga bitak batay sa padalang larawan ni Yus Cooper Inda Shaira Sayadi. Ayon sa Pag-asa, nararanasang malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Mindanao dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong Hunyo, 1 o 2 bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, may tsansa itong maglandfall sa Southern Luzon o kaya sa Eastern Visayas. Pwede ring lumihis ang bagyo palayo sa bansa. Pero kahit hindi tumama sa lupa, maaari pa rin itong hatakin o palakasin ang habagat na magdudulot ng malawakang pag-ulan sa bansa.
Sa ngayon, walang bagyo o low pressure area na namamataan sa loob o labas ng PAR. Patuloy na nakakaapekto ang hanging habagat dito sa Luzon. Umiiral naman sa Southern Mindanao ang Intertropical Convergence Zone, habang posibleng muli ang mga local thunderstorm sa iba pang lugar sa bansa. Maghanda po sa pag-ulan ang halos buong bansa sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Uulanin ding muli ang mga taga Metro Manila. Inaapura na ang pagkukumpuni sa floodgate ng MMDA Navotas North Pumping Station. Sira na naman daw kasi ito. Hirap na magbukas-sara ang floodgate sa kapal ng buhangin at burak sa ilalim ng tubig. Hinahabol na matapos ang pagsasayos nito sa katapusan ng Hunyo. Malaking tulong ang Navotas North Pumping Station para maibsan ang madalas na pagbaha sa Navotas at Malabon tuwing high tide at ngayong tag-ulan na. Sa pumping facility naman sa Pasay City, sinimulan ng alisin ang mga basurang naipon sa ilog. Panawagan ng MMDA sa publiko maging responsable sa pagtatapon ng basura.